araw mga kaamyanan, tutukan ng mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. Bangkay ng Amazon ng NPA na iniwan ng mga kasamahan na recover ng NOLCOM AFP at PNP. US at Philippine defense officials bumisita sa Lalo Airport sa Cagayan. Universidad ng Luzon sa Dagupan City, opisyal nang binuksan ang kanilang ROTC unit. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Isang nakakalungkot na balita mga kaamyanan, labi ng isang miyembro ng NPA na kanilang inabandona sa kabundukan ng Cagayan, natunton at nahanap ng kasundaluhan upang mabigyan ng disenteng libing. Ating alamin ang iba pang detalye sa report ni Joy Cayambas. Matagumpay na natunton at na-recover ang pinagsanib ng puwersa ng 17th Infantry Battalion sa ilalim ng 502nd Infantry Brigade at Kapulisan ang labi ng isang babaeng kasapi ng komunistang teroristang grupo nitong ika-12 ng Setyembre 2023. Kinilala ang Amazon ng NPA na si Brenda Antonio alias Michelle, isang agta at residente ng Barangay Peru, Lasam, Cagayan. Batay sa testimonya ng dating kasamahan, namatay si alias Michelle ng madaganan ng puno sa kasagsagan ng bagyo sa Rizal, Cagayan. Iniwan umano ang mga labi nito at pinabayaan ng mga kasamahang miyembro ng Komiteng Probinsya Cagayan sa ilalim ng Komiteng Rehiyon Cagayan Valley. Sa tulong ng mga impormasyon na naibinahagi ng dating kasamahan, agad na gumawa ng hakbang ang kasundaluhan at kapulisan na nagresulta sa matagumpay na pagkakadiskubre at pagkakarecover sa labi ni alias Michelle, kabilang din sa nahukay ang isang M16 rifle at mga bala. Si alias Michelle ay 2 taong naging kasapi ng Bagong Hukbong Bayan matapos siyang piliting sumampa sa armadong grupo ng Partido Komunista ng Pilipinas kapalit ang pangakong magandang buhay. Ngunit ang 2 taon na ito ay nawaglit sa isang iglap matapos siyang pabayaan. Ipinahayag naman ng commander ng NOLCOM na si Lieutenant General Fernil J. Buca, Philippine Air Force, ang kanilang matinding pagkundina sa immoral na gawain ng komunistang teroristang grupo. Anya, ang trahedyang sinapit ni Michelle sa kamay ng komunistang teroristang grupo ay sapat na ebidensya sa walang pakundangang paglalapastangan ng mga CTG sa buhay ng tao. Samantala, ang labi ni alias Michelle ay maayos na dinala at naipasakamay sa mga awtoridad para mabigyan ng disente at maayos na libing at mabigyan katuparan ang hiling ng kanyang pamilya na masilayan siya sa huling pagkakataon upang mabigyan ng disente at maayos na libing. Mula dito sa Cagayan para sa Amyanan Reports, ako si Joy, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Ipinahiram ng mahigit 6 na milyong piso with zero interest ang mga magsasaka at mangingisda sa Zambales na nagtapos sa isinagawang agribusiness at financial literacy program hatid ng gobyerno at mga partner stakeholders nito. Ang buong detalye ihahatid ni Jerome Veloso. Nasa higit 100 magsasaka at mangingisda ng Zambales ang nagtapos sa pagsasanay ng agribusiness at ginawaran ng individual na pautang na 0% interest na may kabuuang 6,625,000 pesos sa kanilang graduation ceremony na ginanap sa IBA Zambales noong Setyembre 22, taong kasalukuyan. Ang nasabing pagsasanay ay sinagawa ng Rural Bank of San Narciso Incorporated at Trisap Farmers Incorporated, katuwang ang Agricultural Credit Policy Council, ang Department of Agriculture, Pamahalaang Panlalawigan ng Zambales, Local Government Unit ng IBA, San Felipe, San Narciso, at The Church of Jesus Christ, Latter-day Saints. Ang mga magsasaka, mangingisda at mga young farmers ay sumailalim sa komprehensibong community-based training programs sa Financial Literacy Management mula Agosto 15 hanggang Setyembre 15 taong kasalukuyan na nagbigay daan sa kanila na maging mas mahusay at epektibo sa kanilang agri-fishery enterprise. Ang pagbibigay ng zero interest loan sa mga magsasaka at mangingisda
ay bahagi ng pangako ng gobyerno at ng mga pribadong sektor sa pagsuporta sa sustainable agriculture at rural development. Ito ay naglalayong magbigay ng tulong pinansyal at mapadali ang pagpapalawak ng local agribusiness at palakasin ang food security at community development. Sinabi rin ni Ms. Timbol na kahit na malaki ang maitutulong ng bangko sa mga magsasaka at mangingisda, kailangan din nilang tulungan ang kanilang sarili. Naniniwala siya na sa hinaharap, ang mga benepisyaryo ay makakapagbahagi ng kanilang mga success stories. Ipinahayag din ng mga benepisyaryo ang kanilang pasasalamat sa pagbibigay ng empowerment sa kanila at pagpapagaan ng kanilang mga pinansyal na pasanin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas madaling paraan para sa mga magsasaka at mangingisda na gustong sumubok sa agri-fishery business. Idinagdag din ni Rolly Ruiz, isang mangingisda, na ang RSBSNI Rise Up Agribusiness Training ay kapaki-pakinabang. Ang pondong ipinahiram sa kanya ay gagamitin niya sa pagpapaayos ng kanyang bangka para sa pagpapaunlad sa kanyang kabuhayan. Nag-donate din ang Church of Jesus Christ Latter-day Saints ng 1,000 piso sa LGU Iba Zambales para sa pagbili ng 200 sako ng urea, 100 units ng deep sea flashlights at 200 bote ng Trilizer para sa mga magsasaka at mangingisda na naging bahagi ng unang batch ng pagsasanay. Ang graduation ceremony ng RSBSNI Rise Up Agribusiness Training ay personal na dinaluhan ni Senator Amy Marcos bilang principal sponsor ng Young Farmers Challenge Program, Congresswoman Doris Maniquis ng 2nd District Zambales, Governor Hermogenes Ebdane, at iba pang opisyal ng gobyerno ng lalawigan ng Zambales. Samantala, ang Northern Luzon Command ay nagpahayag ng pasasalamat at suporta para sa programa dahil ito ay nagpapaulad ng komunidad at nagtatatag ng kapayapaan at kaunlaran para sa mga kanayunan. Ito ay bilang suporta rin sa pagpapatupad ng Executive Order No. 70 at para mapanatili ang mga tagumpay ng Community Support Program sa rehiyon. Ang NOLCOM AFP, katuwang ang mga pribadong ahensyang ito, at mga ahensya ng gobyerno ay tinitiyak na magkakaroon ng katulad na pagsasanay at isasagawa sa ibang bahagi ng rehiyon para sa socio-economic development at food security. Mula dito sa Iba, Zambales, para sa Amyanan Reports, ako si Katropang Jerome, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Bumisita ang ilan sa mga top defense officials ng Estados Unidos at Pilipinas sa isinasagawang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa Cagayan upang personal na makita ang pagsulong ng konstruksyon ng nasabing EDCA site. Ating alamin ang iba pang detalye sa report ni MJ De La Cruz. Personal na sinalubong ni Lieutenant General Fernil G. Buca, Philippine Air Force, Commander of Northern Zone Command AFP, ang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Romeo S. Browner Jr., Her Excellency Mary Kay Carlson, U.S. Ambassador to the Philippines, at Admiral John C. Aquilino, Commander of the United States Indo-Pacific Command, sa kanilang pagbisita sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site ng Lalo Airport sa Cagayan. Ang Lalo Airport bilang isa sa mga EDCA site ay may mahalagang papel sa pagpapadali ng mga joint operation sa panahon ng natural o man-made disasters. Ang agarang pangangailangan na madali ang itaguyod ang konstruksyon ng mga pasilidad sa mga EDCA site ay bilang itugon sa mga pangangailangan ng humanitarian assistance and disaster response operations ng bansang US at Pilipinas. Nakatakdang tawagin ang Lalo Airport bilang Cagayan North International Airport at magiging tahanan ng Tactical Operations Squadron Lalo ng Philippine Air Force. Ang nasabing pagdalaw sa EDCA site ay nagsilbing paghahanda sa pulong ng Mutual Defense Board Security Engagement Board na ginanap sa Camp Aguinaldo nitong ika-14 ng Setyembre taong 2023. Ayon kay Lieutenant General Buca, ang EDCA site visit ay nagpapakita ng patuloy na pakikipagtulungan at pagsusumikap sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapalakas ng kakayahan sa national defense, pagpapatibay ng kanilang samahan sa regional security, at pagpapalakas ng mga hakbang sa pagtugon sa mga kalamidad. Mula dito sa Cagayan, para sa Amyanan Reports, ako si Katropang MJ, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Binisita ng kasundaluhan katuwang ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang 3 barangay sa Kalinga,
upang masiguro ang pagsulong ng mga proyekto sa ilalim ng Support to Barangay Development Program. Ating alamin ang buong detalye sa report ni Joan Sagao. Nakipagtulungan ang 103rd Infantry Mabalasik Battalion ng 5th Infantry Division sa National Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa pagsasagawa ng inspeksyon at monitoring ng mga proyekto sa ilalim ng Support to Barangay Development Program o SBDP 2023 sa probinsya ng Kalinga. Kabilang sa mga proyektong binisita ay ang potable water system at barangay health station ng Barangay Limos, Barangay Apatan at Barangay Baay sa Pinukpok, Kalinga. Nagsilbing team leader ang NTF-ELCAC Director na si Arnold Ferdinand Baharin kasama ang mga kinatawan mula sa DILG, pamalaang lokal ng Pinukpok, Philippine National Police at ang 103rd Infantry Battalion. Layunin ng isinagawang pagsusuri na tiyakin na ang lahat ng ipinapatupad na proyekto ay sumusunod sa mga pamantayan na itinakda ng NTF-ELCAC. Samantala, formal nang nagtapos at binuksan na sa publiko ang potable water system at barangay health station ng Barangay Apatan nitong ika-7 ng Setyembre sa tulong ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Mula dito sa Kalinga, para sa Amyanan Reports, ako si Joan Sagaok, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Opisyal na tatahakin ng ilang estudyante sa Universidad ng Luzon sa Dagupan City ang Reserve Officer Training Corps o ROTC matapos ang isinagawang opening ceremony sa nasabing kurso. Ang buong detalye sa report ni Jerome Veloso. Isinagawa ang opening ceremony para sa 16 Advanced Reserve Officers Training Corps o ROTC cadets at 258 Basic ROTC cadets na tatahakin ng MS1 at MS31 training para sa kanilang academic year 2023-2024 nitong ika-10 ng Setyembre sa tulong ng 702nd Defender Brigade ng 7th Infantry Division. Ang nasabing seremonya ay nagpapahayag ng simula ng bagong taon ng pag-aaral na puno ng pagsasanay, disiplina at paglago sa personal para sa mga batang kadete. Ayon kay Captain Dexter O. Magbitang Infantry Philippine Army, the CMO officer of 202nd Defender Brigade ng 7th Infantry Division, ang programang ito ay integral na bahagi ng pangkalahatang pagsusumikap ng bansa na ihanda ang kanilang kabataan para sa hinaharap na pag-unlad pagdating sa mga tungkulin ng liderato sa pagtatanggol at serbisyo sa bansa. Ang ROTC ay isang programa ng gobyerno na naglalayong magbigay ng military education at training sa mga estudyante upang sila ay maging handa sa national defense preparedness. Layunin nito ang paghahanda ng mga estudyante para sa serbisyo sa Armed Forces of the Philippines sa panahon ng emergency at ang kanilang pagiging reservist at potential commissioned officers ng AFP. Ito ay isa sa 3 components ng National Service Training Program para sa mga college students sa Pilipinas. Mula dito sa Pangasinan, para sa Amyanan Reports, ako si Katropang Jerome, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Tagumpay na bumuo ang mga sumukong miyembro ng komunistang teroristang grupo sa Cagayan ng kanilang sarilang People's Organization sa tulong ng gobyerno at kasundaluhan. Ating alamin ang buong detalye sa report ni Joy Cayambas. 71 na former rebels mula sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya ay nakibahagi sa 2 araw na workshop para bumuo ng isang non-government organization na ginanap sa Barangay Upigamu, Isabela nitong Setyembre 8, 2023. Layunin ng workshop na pagkaisahin ang mga nagbalik loob sa buong Cagayan Valley Region sa pamamagitan ng pagbuo ng isang lehitimong organisasyon. Sa workshop ay pinaliwanag ni Ginang Betty Celestino, isang subject matter expert, ang basic profile ng non-government organization para maliwanagan ang bawat kalahok. Tinalakay din niya ang vision, mission at goal setting, maging ang organizational structure ng isang NGO. Naipaliwanag din niya ang mga alituntunin sa pagbuo ng isang organisasyon na nakapaloob sa sinusunod na Constitution and Bylaws formulation hanggang sa kaukulang dokumentong kinakailangan para maging ganap na rehistradong organisasyon sa Security Exchange Commission.
Resulta ng workshop ang pagkakabuo ng Kapya Incorporated o Kindling Action for Peace, Progress and Inclusive Advocacy Incorporated. Inaasahang sa katapusan ng Setyembre ay maipaparehistro na ito para tuluyan na nilang magamit ang mga nakapaloob na benepisyo at makatulong sa mga kasamahan maging ang nasa loob pa ng kilusan. Lubos ang pasasalamat ng kanilang napiling Chief Executive ng Kapya Incorporated na si Ginoong Mauricio Aguinaldo mula sa Cagayan sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya para pamunuan ang organisasyon. Nangako ito na pagbubutihin niya ang kanilang trabaho kasama ang iba pang napili sa mga posisyon para sa ikakabuti ng lahat ng mga nagbalik loob sa pamahalaan. Ang Kapya Incorporated ay kaagapay ng ating gobyerno para wakasan ang insurhensya dito sa Cagayan Valley at akayin ang mga dating kasapi ng kilusan sa pagbabagong buhay, dagdag pa ni Ginoong Aguinaldo. Sa pagtatapos ng workshop, naging panauhin sila Major General Audrey Ale Pasha, Commander ng 5th Infantry Division Philippine Army, kasama ang PNP Pro 2 at NICA Region 2 at mga kinatawan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. At ayon kay Major General Pasha, ang pagsasama-sama ng mga nagbalik loob ay nagpapakita ng kanilang pagkakaisa. Dahil sa layuning makatulong sa mga kapwa nilang nanlihis ng landas ay nabuo ang Kapya Incorporated. Mula dito sa Isabela para sa Amyanan Reports, ako si Joy nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. At yan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo ulit kami sa susunod na linggo para sa iba pang mga balita. Ako si Divina Mercado at ako naman si Joanne Sagao. Kami ang inyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Halika sa'y aking iingatan, magtatanggol ko ang ating bayan. Isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y tiyamyanan sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y tiyamyanan sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y tiyamyanan. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa hilaga at gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.